Hello! Ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC Circuits, which is Norton's Theorem Part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1, ililink ko na lang sa description para mapanood nyo muna para meron na kayong concept dito sa isasolve nating mga problems. Okay? So, panoorin nyo muna para mag-gets nyo yung mga solutions natin para may concepts na kayo. Link ko sa description. Ito yung mga na-discuss nating concepts about Norton's Theorem. Tsaka nakapag-solve na rin tayo ng sample problems. Umabot tayo hanggang problem number 4 ata. Check natin. Ayun. Problem number 4. Sige, tuloy lang natin. Solve lang tayong more examples. Let's problem number 5. For problem number 5, find the Norton equivalent with respect to terminals AB. So, ito yung circuit. Drawing ko muna yung circuit. Okay, yan. So, find the Norton equivalent with respect to terminals A to B given this circuit. Okay, so 'di ba kapag naghahanap tayo ng Norton equivalent circuit, hinahanap natin yung IN or Norton's current and yung RN or Norton's resistance. So hanapin muna natin si RN. Okay, for RN, copy ko muna yung circuit. Bale, hahanapin natin dito sa terminal AB si RN. Tapos, i-turn off natin yung mga independent sources. So, ano yung mga independent sources natin? Yung 2 amp, tsaka yung 120 volts. Diba? So, kapag tinurn off natin yung current source, ino-open. So, open ko si 2 amp. Pag tinurn off natin si voltage source, i-short. So, short natin si 120 volt. Yan. So, ito parang mga floating wires na lang yung dalawang yan. So, kahit i-delete ko na yan. Yan. Diba? So, saka natin hanapin ngayon yung equivalent resistance RN as seen sa terminal AB. Ano ba yung naging equivalent circuit natin? 'Di ba naka-series itong 20 and 40 ohm. Tapos yung series na yan, naka-parallel kay 12 ohm. 'Di ba? So therefore, yung RN natin is so series muna netong 20 plus 40 kapag series ina-add, 'di ba? In parallel,
with 12. So, simplify natin. So, 20 plus 40, that's 60. Parallel with 12. So, ano yung formula kapag dalawang parallel resistors lang? Product over sum. So, product ng 60 and 20 divided by the sum nung 60 at 12 pala, product nung 60 and 12 over the sum 60 and 12. So, magiging ano to? 60 times 12, 720 over 60 plus 12, 72. So, 720 divided by 72, 10 ohms. Okay, so ito si Rn. Next, si In naman, hanapin natin. So, for In, copy ko yung original circuit. So, para mahanap si In, ang gagawin, i-short natin yung terminal AB. Short. Meaning, maglalagay tayo ng wire. Tapos, ito natin hahanapin yung In. Kasi yung In is the short circuit current dun sa terminal AB. So, paano ngayon natin hahanapin si In? What do you notice? Nakaparallel ngayon yung 12 ohm sa wire kasi na-short out si terminal AB. Kapag ganyan, pwede nyo nang i-disregard itong 12 ohm. Okay? So, wala na yung gamit sa circuit kasi sinort nyo na. So, ang mangyayari, pwede nyo nang i-delete. Delete nyo na lang sa circuit. So, delete ko na to kasi naka-short na siya. Yan. So, paano ngayon natin hahanapin si In? So, depende na sa inyo kung anong circuit analysis technique. So, kasi napansin nyo may voltage source, resistor, tapos merong connected na 40 ohm in parallel with the current source. What if i-convert ko na lang to into voltage source in series with the resistor para kalalabasang circuit is puro mga voltage source na naka-series connected with series resistors. Di madali na lang nating makukuha si In kasi pwede na lang kayong mag-KVL, di ba? Sige, so source transformation muna. By source transformation, so i-convert ko to into voltage source in series with the resistor. So yung value ng Vs will be Ohm's law lang, 'di ba? Resistance times the current. So yung resistance is 40 times the current 2. So 80 volts. Tapos yung resistor in series with the Vs, same lang din yan sa 40 ohm. So kapag ni-redraw natin yung circuit, so tatanggalin na natin to, papalitan na natin to ng voltage source in series with the resistor. So mangyayari, magkakaroon ka ng resistor in series with the voltage source na. So yung value nitong resistor is same, 40 ohm. Tapos ano dapat yung polarity ng voltage source? So kung yung direction ng arrow is pakaliwa, so dapat ang polarity is positive dito, minus dito, di ba? And ang value na nitong voltage source is 80 volts. So yun nga yung plan natin. Naging resulting circuit na lang is series na mga voltage sources connected sa series resistors. Di madali na lang mahanap si In. Pwede kang mag KVL. So KVL at the loop. So assign tayong direction ng loop. Pwedeng clockwise or counterclockwise. Sige, clockwise na lang. So bali yung In, yung dadaloy na current sa buong circuit, di ba? So kay 20 ohm, kay 40 ohm,
si IN yung dadaloy na current. So, ang polarity, kung pag ganito si IN, ito na si IN, di ba? So, plus, minus, by passive sign convention. So, dito sa mga voltage source muna tayo, ang convention natin, kung saan pumasok na polarity yung current, or as we go around the loop in the clockwise direction, kung saan tayo pumasok na polarity sa mga voltages, voltage source or voltage drops, yun yung gagamitin nating sign. So sa 120 volt, pa-clockwise tayo, so papasok sa negative 20, ay sa negative polarity. So gagamitin natin negative 120. Dito sa 20 ohm tsaka sa 40 ohm, so positive, kasi papasok sa positive, voltage across the 20 ohms law, resistance 20 times the current IN. Dito rin sa 40 ohm, papasok sa positive, so plus, and then voltage across the 40 ohm, resistance 40 times the same current IN, kasi series sila. Tapos ito sa 80 volt, so papasok sa positive polarity, we will use positive 80. Then balik na tayo sa ground, equate nyo na to 0. Or actually, pwede nyo na lang i-add yan. In shortcut, add nyo 20 plus 40, 60 times IN. So, bale, sige, add natin to, magiging 60 IN. Tapos, i-combine natin tong constants. Okay, bale, negative 120 plus 80, negative 40 equals 0. So, transpose yung negative 40 sa kanan. So, 60 IN is equal to 40. Then, divide both sides by 60 para ma-solve si IN. So, IN is 40 over 60, or in lowest term, that's 2/3. 2/3 amp. Yan. E di, meron na tayong IN tsaka RN. Pwede na nating i-drawing yung equivalent Norton circuit. Ito yung RN 10 ohms. Ito yung IN 2/3. Okay, so therefore, ito yung Norton's equivalent circuit. So, paano i-drawing? Meron tayong current source, arrow up. Okay, ito yung ating IN. Tapos, ang value is 2/3 amp. Tapos, dapat yung RN naka-parallel. Parallel dun sa current source. Ito yung RN equals 10 ohms, di ba? Tapos, nandito yung terminal AB. Okay? Gets? Problem number, ano na tayo? Number 5. Sige. Number 6. For problem number 6, let's have this problem. Hanap lang ako. Ito. So, find. Ito dalawa. Find the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals AB. Okay. So, dalawa hanapin natin. Thevenin and Norton. So, ito yung circuit.
Yan. So, find the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals AB. So, di ba, may relationship naman yung Thevenin and Norton circuit. I mean, may relationship yung VTH, RTH, IN, and RN sa isa't isa. So, na-discuss ko to sa part 1, di ba? Ano yun? Yung RTH is the same lang yan sa RN. Tapos, kung meron kayong VTH at RTH, pwede nyo nang makuha si IN by Ohm's Law. IN is VTH over RTH. Or, kung meron kayong IN and RN, pwede nyo nang makuha si VTH as IN times RN. So, dahil dalawa yung pinapahanap, depende sa atin kung anong gusto natin. Hanapin si VTH, tapos si RTH, para makuha si IN na rin, or baliktad, hanapin si IN muna and RN para makuha si VTH. So, depende sa atin. Sige, hanapin muna natin si RTH and RN kasi pareho lang naman yan eh. RTH plus RN. Pareho lang yan. Sige, RTH na lang i-denote natin. So, to find RTH, copy ko yung circuit. So, dito tayo sa terminal AB. Maghahanap. And then, iti-turn off natin yung mga independent sources. Ilan yung mga independent sources? 3. 1, 2, 3. So, pag current source, paano i-turn off? I-open. So, open nyo lang tong current source. Yan. Kapag voltage source, paano i-turn off? I-short. So, short natin tong voltage source. Yan. Tapos ito mga floating wires na lang yan. Okay. So, delete na natin. Hindi na sila kailangan. Oops, na-delete din tong baba. Yan. So, ano ngayon yung kinalabasang circuit? Ano yung equivalent resistance as seen sa terminal AB or yung RTH? Diba naka-series na lang tong 6 ohm and 14 ohm? Tapos yung series na to naka-parallel sa 5 ohm. So therefore, yung RTH natin is equal, so sa series muna na 6 and 14 ohm, i-add natin kasi in series, diba? Tapos naka-parallel kay 5. So, simplify muna natin yung 6 plus 14, 20. In parallel with 5. So again, kapag dalawang parallel resistors lang, ang formula is product over sum. So 20 times 5 divided by 20 plus 5. So 20 times 5 is 100 over 20 plus 5 is 25. Therefore, RTH, ito na rin pala si RN ha, RTH equal to RN equal to 100 divided by 25, 4. Okay, so hanapin ngayon, nasa depende sa atin. Anong gusto nyong hanapin? Pwede tayong maghanap ng VTH or IN. Sige, para ma-recall yung Thevenin, hanapin natin si VTH. Okay. So, for VTH, copy natin yung circuit. So, dito natin hahanapin si VTH sa terminal AB. So, plus, minus, VTH. Yan. So, pwedeng gamitan ng ano kayang magandang circuit analysis technique. So, depende na lang din yan sa inyo. Marami naman na akong naturo. Pwedeng mesh analysis, nodal analysis. Okay, sige, mag-nodal analysis. 'Di ba? Kung ito si VTH, okay, i-assign natin to as the reference node using nodal analysis, yung ground. Gawin natin tong ground. Reference node.
Pag ground, 0 volt. Bale, etong node na to, with respect to ground, siya na si VTH. Di ba? So, VTH na to. Tapos, eto, another non-reference. Pero para mas madali, para malesen yung isa pang isang node, mawala tong isang node, anong napansin natin? Di ba nakaparallel yung current source sa resistor? Convert na lang natin into voltage source para magiging isang na lang tayo. Isang unknown node voltage, non-reference node VTH. So, pag kinonvert natin to, pero pwede rin namang i-direct ang nodal analysis kung gusto nyo. Gusto ko lang i-convert to voltage source para one unknown na lang. Bale, pag kinonvert natin to using source transformation, ito bale, ang VS is Ohm's law. So, resistance times the current. So, 6 times 1 amp. So, VS is 6 volts. Tapos, yung R pa rin is the 6 ohm. So, kapag kinonvert na natin into voltage source yan, copy ko yung circuit. So, mapapalitan na to ng voltage source in series with the resistor. So, na-delete itong baba. Okay, so magiging meron ka ng naka-series na resistor sa voltage source. Yan. So, ito yung R, 6 ohm pa rin siya. Pero anong polarity ngayon netong voltage source? Dahil yung direction ng arrow is upward, dapat ang polarity neto is positive dito sa taas, negative sa baba. Diba? Tapos ang value niya na is 6 volt. Ayan. So, ang pwede natin gawin dito, okay, pwede nyong pag-isahin tong voltage source kasi naka-series, diba? Negative, positive, negative, positive. Ibig sabihin, i-add nyo yan. So, pag in-add nyo, 6 volts plus 14 volts, total of 20. So, i-add natin kasi naka-series. Pwede diba i-add yung mga voltage sources in series? The same as pwedeng i-add yung mga current sources in parallel. So, pag pinag-isa na natin yan, additive yan. Okay, bale, magiging single value na lang siya na, so, sundin nyo yung polarity plus minus. 6 plus 14, 20. Yan. So, actually, non-reference node ito, di ba? Itong node na to. Yung pinagkonektahan ng 6 ohm tsaka ng 20 volt. Pero, dahil directly connected kasi itong node na to sa positive polarity ng 20 volt, papunta sa ground, automatic, yung node na yan, positive 20 volts. Okay? Yan. So, next, mag-ano na tayo, nodal analysis tayo, di ba? So, magke-KCL na ako at VTH, dito sa node VTH. So, assign muna tayo ng direction ng mga current. So, let's say dito sa current na to, dito sa branch na yan, pag ganito, I1, etong 3 amps, sundin nyo lang pababa, tapos etong current sa 5 ohm, let's say pababa na lang, I2. Sige, so summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, ano-ano yung mga current entering sa node VTH? Si I1 lang. Diba? Si I1. Equals, ano yung mga leaving? Ito, si 3 amp, tsaka si I2. Palabas. So, 3 plus I2. Pero, i-represent natin tong I1 tsaka I2 in terms of the node voltage VTH. Bale, si I1, higher potential, papasok siya sa node na to, yung 20 volts. So, 20 minus, lalabas sa node na to, VTH. 20 minus 20 is 20 volts. So, 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 20 minus
divided by yung resistance na dinaanan, series yung 6 saka 14. So, 6 plus 14, 20. So, therefore, I1 is 20 minus VTH over 20. 20 minus VTH over 20. Tapos, equal to 3 plus, so si I2 naman, higher potential si VTH, papasok si I2, minus lower potential yung ground 0 volt, divided by the resistance 5. So, VTH minus 0 over 5 or VTH over 5 na lang. Diba? Yan, edi naging single equation in one unknown na lang. O, pwede nyo na yung isolve, pwedeng manually or i-shift solve nyo na lang. Sige, shift solve na lang natin. So, input nyo lang to, 20 minus, bale yung VTH gawin nating x sa calcu, yung unknown. Alpha x over 20 is equal to 3 plus VTH, so alpha x over 5. Shift solve. Assign kayo ng any initial guess for x, so kahit ano naman. Sige, ito na lang yung 13.5. Ayun. Negative 8. So, VTH is negative 8 volts. Yan. So, kung may VTH na tayo, tapos may RTH na rin naman kanina and RN, ano na lang kulang? Yung IN. Kasi kailangan din yung Norton circuit. So, by Ohm's law, IN is the same as VTH over RTH. So, ano yung nakuha nating VTH? Negative 8 volts. Divided by yung RTH. Ano yung RTH? 4 ohms. 4 ohms. So, therefore, IN is negative 8 divided by 4. Negative 2 amps. So, yung RN natin equal din yan sa 4 ohms. So, VTH, ito, kapag Thevenin, kailangan natin ng VTH, negative 8 volts. At saka RTH equal to 4 ohm. Tapos kapag Norton, IN, negative 2 amps, RN 4 ohm. So, kapag Thevenin circuit tayo, ganito yung itsura. Meron kayong voltage source, plus, minus. Ito yung VTH. VTH is negative 8 volts. Tapos naka-series yung RTH. Yan. RTH which is equal to 4 ohm. Tapos nandito yung terminal AB. Kapag Norton naman, Norton circuit, so current source, IN equal to negative 2 amps. Tapos, in parallel yung RN. RN is same sa RTH, diba? 4 ohm. Tapos, nandito si terminal AB. Yan. Okay, sige. Problem number 6. Next, problem number 7. Hanap tayong problem. Ito. Find the Norton equivalent circuit at terminals A to B. Ito, simple lang yung circuit niya. 4 amps, 6 ohm, 6 ohms, 4 ohms. Yan. Tapos ito yung terminal AB. Okay, yan. Madali lang to, di ba? Isa lang yung source. Oh.
Hanapin yung Norton equivalent circuit at terminals A to B. Ito yung terminals A, B. So, find IN and RN. For RN muna tayo. So, copy natin yung circuit. Okay. So, dito natin nahanapin sa terminal AB yung RN. Tapos, ito turn off muna natin yung sources. Yung independent source, yung 4 amps. So, current source siya. Para ma-turn off, i-open. So, floating wires na lang yan. So, delete na natin. Na-delete. And then, saka natin hanapin yung RN sa terminal AB. Diba ano na lang to? Naka-series yung dalawang 6 ohm, tapos itong series na dalawang 6 ohm parallel with 4 ohm. So therefore, RN is, so sa series muna, add natin 6 plus 6 in parallel with 4. So 6 plus 6, 12, parallel with 4. Pag dalawang parallel resistors, formula, product over sum. So 12 times 4 over 12 plus 4. So 12 times 4 is 48. Divided by 12 plus 4, 16. So 48 divided by 16, 3 ohms. So next, ano naman? IN naman hanapin natin. So copy natin yung original circuit. So para hanapin si IN, ang gagawin, i-short natin uli yung terminal AB. Right? Ito. Short. Tapos dito natin hahanapin yung IN. Okay. Bale, na short out itong 4 ohm. Kasi naka-parallel yung wire sa kanya, 'di ba? So anong ginagawa natin kapag may short out tayong resistor? Hindi na 'yon kasama sa circuit. I-disregard na natin. So di-delete ko na 'yan. 'Di ba? So anong natirang circuit? So 'di ba naging ano na lang, parallel na tong 6 ohm na dalawa, tapos supplied by the 4 amp current source. So pwede na lang tayong mag-current divider. Bale yung IN is yung dumadaloy na current sa dito sa pangalawang 6 ohm. 'Di ba? Yan. So by current divider rule or CDR for short, IN is equal to what? 'Di ba yung conductance nitong 6 ohm, reciprocal ng 6 ohm, 1/6, over the sum ng conductances ng dalawa. So 1/6 plus 1/6 times the supplied current 4. Or 1/2 lang to, 'di ba? 1/2 times 4. 2 amps. Yan. So, meron na tayong IN tsaka RN. Drawing na natin yung Norton circuit. So, current source, IN equal to 2 amps. Tapos, nakaparallel yung RN. Equal to 3 ohms. Tapos dito yung terminal AB. Yan. Gets? Okay. Problem number 7. Next, problem number 8. Sige, for problem number 8, ito.
find the Norton equivalent circuit at terminals A to B. Four amps, 10 ohms, 10 ohms, 20 ohms. Parang same lang to sa kanina, no? Inaba lang yung value. Sige. So, find the Norton equivalent circuit at terminals A to B. Bale, hahanapin natin si IN and RN. So, for RN, copy ko yung circuit. So, ito natin hahanapin sa terminal AB yung RN. Tapos, iaano natin, iti-turn off natin tong independent source. So, current source siya, para ma-turn off, i-open. Yan. So, mga floating wires na lang to, delete na natin. Yan. So, ano ngayon yung equivalent resistance sa terminal AB? So, same lang sa kanina, no? RN is series itong dalawang 10 ohm na nakaparallel kay 20. Bale, 10 plus 10 for the equivalent resistance ng dalawang series na 10 ohm parallel with 20. Okay? So, 10 plus 10, 20 in parallel with 20. So, equivalent resistance ng dalawang resistors in parallel, product over sum. So, 20 times 20 over 20 plus 20. Or kapag shortcut formula, kapag identical na dalawa in parallel, divide nyo lang by 2. Okay? 10 ohms. So, for ano naman tayo? IN. For IN, so copy natin yung original circuit. So again, i-short natin yung terminal AB. Tapos dito natin nahanapin si IN. So na-short out ulit itong 20 ohm. Nakaparallel dito sa wire, right? So disregard na natin yan. Yung 20 ohm resistor. So delete na natin. Yan. So parang sa kanina nga lang din, ang kinalabasang circuit ay so magiging nakaparallel na lang tong 10 ohm kay 10 ohm connected across the 4 amps. So pwede na natin gamitin si current divider. So 'di ba, yung IN is yung dadaloy na current dito sa pangalawang 10 ohm. So by current divider rule or CDR for short, IN is so conductance nitong resistor 10 ohm, reciprocal 110 over the sum ng conductance nitong dalawang resistors. So 110 plus 110 then times the supplied current source 4 amp. So 110 over 110 plus 110, 1/2 lang yan, di ba? Okay, times 4 amps. So 1/2 times 4 amp or 4 divided by 2, 2 amps. Yan. So therefore, kapag dinrawing natin yung ating Norton's equivalent circuit, so current source, ito yung IN equal to 2 amps, tapos nakaparallel yung RN equal to 10 ohms. Yan. Tapos ito yung terminal AB. Gets?
Okay, problem number 8. Sige, next. Problem number 9. For problem number 9, ito. Obtain dalawa. Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Ito naman yung circuit natin. Yan. So, obtain the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Okay, so dalawa. So again, pwede tayong gumamit, pwede nating hanapin muna kung gusto nyo, VTH and RTH. Kasi yung RTH naman, pareho lang yan, di ba? Kay RN. Tapos, pag nakuha natin yung VTH and RTH, makukuha na rin natin yung IN. Or pwede rin namang hanapin muna si IN, tapos kuhain si RN, makukuha nyo na si VTH by Ohm's law lang. Sige, simulan natin sa RTH or RN. Kasi equal lang yan. So, copy ko yung original circuit. So, dito natin nahanapin, sige, RTH, let's say, yan, sa terminal AB. Tapos, iti-turn off natin muna yung independent source. Isa lang yung independent source, si 30 volts, right? So, voltage source siya, para i-turn off natin to, kailangan i-short. Yan. Tapos, eto, meron tayong dependent source. So, hindi natin tina-turn off yung mga dependent sources kapag naghahanap ng RTH and RN. Nire-retain yan, di ba? Pero, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng test source. Okay? Pwedeng voltage source or current source. So, depende sa inyo kung anong trip nyo. Sige, gusto ko ngayon this time, lagyan ko ng current source. Pwede ring voltage source. Okay? So, let's say IS, tapos kayo maglalagay ng value na gusto nyo, arbitrary, kahit ano. Sige, 1 amp na lang. Tapos, kailangan nating hanapin yung VS. Plus, minus VS. Yung voltage across dito sa current source. Para, by Ohm's law, yung RTH is VS over IS. Which is yung IS is 1 amp na pwede nyong i-substitute VS over 1 or simply VS na lang ang kailangan natin hanapin. So, hanapin natin si VS using circuit analysis. So, depende sa atin anong gusto nyong circuit analysis. Sige, dahil tayo, mga parallel na lang, elements, mag-nodal analysis. So, gawin natin ito as the ground. Okay, ito yung reference node or 0 volt.
So, ang hinahanap lang, ang nag-iisa lang nating node, bale is, eto lang, etong taas. Diba? Iisang node lang yan. Okay, which is, let's say, Vx. Okay, Vx na lang. Kasi ito yung Vx, diba? With respect sa ground tayo, kaya yung taas na to, Vx na rin, yung node Vx. So, yung Vx natin ay, para mahanap, mag-KCL tayo. So, mag-KCL, kasi nodal analysis, KCL at Vx. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Diba ang goal is mahanap si Vs? Or actually, si Vx is siya na rin si Vs. Kasi diba parallel yung Vx dito kay Vs. So kung anong makuhang Vx, yun na rin si Vs. So mag-KCL tayo. Mag-assign muna tayo ng direction ng mga current dito sa 12 ohms. Sige, pababa or palabas, I1. Dito sa 60 ohm, pababa, I2. Tapos, yun na. Itong 2Vx, sundin nyo lang, pababa. Tapos yung 1 amp, sundin nyo papasok. So, ano yung mga current entering? Ito lang, si 1 amp lang, oh. Si 1 amp. Diba? Equals leaving. Ito yung I1, I2, tsaka yung 2Vx. I1 plus I2 plus 2Vx. So, represent natin yung I1 and I2 in terms of the node voltage. So, si I1, ito, bale, higher potential niya, si Vx, minus lalabas sa ground, 0. Divided by the resistance, 12. So, Vx over 12 na lang. Yan. Plus, so si I2 naman, ito naman. So, higher potential Vx minus lower potential ground 0 volt divided by the resistance 60. So, Vx over 60 na lang. Tapos, plus 2Vx. Yan, di ba yung resulting equation is naging in terms of the unknown Vx na lang. One equation in one unknown Vx. So, masasolve na natin to. Pwedeng manually or gamit kayong calcu i-shift solve nyo. So, 1 is equal to, bale yung mga Vx, gawin ko siyang x sa calcu. So, alpha x, Vx over 12 plus Vx, so alpha x over 60, then plus 2 alpha x, Vx. Then, shift solve, kahit anong initial guess, again, negative 8 equal, ayun, so 0.476, so exact value natin ang kuhain natin. So, yung Vx is, exact value is 10 over 21 volts. So, ito na rin yung Vs. Kasi nga in parallel, sa circuit, parallel yung Vx dito sa Vs. Vs is also 10 over 21 volt. So, makukuha na natin si RTH, which is, di ba, equal lang daw siya sa Vs. So, RTH is, eto, 10 over 21 ohms na siya. Approximately ilan to? 0.476 ohms. Next. So, hanapin natin, anong hanapin? VTH or IN? O sige, VTH na lang. So, copy natin yung circuit. So, for VTH. So, dito natin hanapin yung VTH. Okay? Ayan.
So mag-KCL na lang din tayo, 'di ba? So I mean nodal analysis. So mag-KCL tayo. Ito yung reference node. 0 volt. So dahil with respect to ground naman tayo, etong node na to is siya na rin si VTH. 'Di ba? VTH na rin yung node. Tapos etong node na to, dahil connected siya direkta sa positive polarity ng 30 volt, tas naka-ground, automatic positive 30 volts na to. So isa na lang yung unknown natin, yung VTH. So mag-KCL at VTH. Okay? So summation of current entering equals summation of current leaving. Mag-assign pala muna tayo ng mga direction ng current sa resistors. So sa 12 ohm, sige pa ganito, I1. Sa 60 ohm pababa, I2. Tapos itong 2Vx, yan. Sundan na lang natin pababa. Ano yung mga entering, summation of current entering? Si I1, di ba? Papasok siya sa node VTH. Siya lang. Then equal summation of current leaving sa dalawa, si I2 tsaka si 2Vx. I2 plus 2Vx. So represent natin tong I1 and I2 in terms of the node voltage. So si I1, higher potential niya, pumasok kay 30 volts, minus lumabas sa lower potential VTH, divided by the resistance 12. So I1 is 30 minus VTH over 12. 30 minus VTH over 12. Equals, so si I2 naman, higher potential is VTH minus lower potential ground 0 divided by the resistance 60. So VTH over 60. Then plus 2Vx. Diba, pag chinag natin yung circuit, si Vx ay parallel kay VTH. So ibig sabihin, Vx should be equal to VTH. Kapag parallel elements sa circuit, equal yung voltages, di ba? But Vx is equal to VTH. Therefore, pwede natin gawin yung 2Vx as 2VTH. Okay, para ang resulting equation na lang is isang equation in one unknown VTH. So, pwede na natin yung i-shift solve para madali. Or pwede nyo namang i-manual compute. Shift solve na lang natin. So, 30 minus, so yung VTH gawin nating x sa calcu, alpha x over 12 equals to VTH, so alpha x over 60 plus 2 VTH alpha x. So, shift solve. Okay. Exact value kuhain natin. 25 over 21. So, VTH is 25 over 21 volts or yung kanina approximately in decimal, 1.19 volts. Yan. So, may VTH na tayo, 25 over 21 volts. May RTH na rin tayo. Ano yun? 10 over 21 ohms. 10 over 21 ohms. So, ito na rin yung RN. So, paano natin nahanapin yung IN? Kasi dalawa hinahanap, di ba? Thevenin and Norton circuit. Ohm's law. So, dahil may VTH at RTH na tayo by Ohm's law, si IN is VTH over RTH. Okay, so ang value natin ngayon is VTH 25 over 21 volts divided by the RTH 10 over 21 ohms. Ilan yan? So, 25 over 21 divided by 10
over 21. 5 halves or 2.5 sakto. So, equal to 2.5 amps. Sige, drawing na natin yung circuit. So, sa Thevenin circuit, so meron tayong voltage source plus minus VTH. Ang value, 25 over 21 volts. Tas naka-series si RTH equal to 10 over 21 ohms. Tas ito yung terminal AB. For Norton naman, Norton circuit, so may current source IN equal to 2.5 amps. Tapos nakaparallel yung RN. Yung RN, same lang sa RTH na 10 over 21 ohms. Tapos ito yung terminal AB din. Okay, yan. So, yan yung sagot. Gets ba? Okay, problem number 9. Sige, next. Problem number 10. Okay, for problem number 10, determine, ito Norton lang. Norton equivalent circuit at terminals A to B. Two amps, 4 ohms. Okay, so determine the Norton equivalent circuit at terminals A to B. So, hahanapin uli si IN and RN. Okay? So, find RN muna tayo. So, dito pa rin natin hahanapin sa terminal AB, si RN. Tapos, iti-turn off natin yung independent source. Ang independent source, isa lang, si 2 amp. Kapag current source, para ma-turn off, open. Yan. So, floating wire na lang yan, delete na natin. Tapos, wag nyong iti-turn off yung dependent sources, di ba? Parang yung sa kanina, niretain natin. Meron ulit tayong dependent sources kasi may diamond symbol na may polarity. Anong tawag dito? Dependent voltage source. Na yung value niya is nakadepende sa I.O. Yung current flowing sa 4 ohm. So, tawag dito ay current-controlled voltage source. So, kapag may dependent sources, tas naghahanap ng RN or RTH, naglalagay ng test source. So, depende sa atin, voltage source or current source. O sige, current source na lang. Pero pwede rin kayong mag-voltage source. So, depende sa gusto nyo. Lagay ako ng current source. So, kayo mag-a-assign arbitrary value, usually mga 1 amp and 1 volt lang naman para madali. So, 1 amp. Para mahanap yung RN, kailangan hanapin ko ngayon si VS. Yung voltage across the 1 amp current source, test source.
Yan. Para by Ohm's law, Rn is Vs over Is. Pero may Is na tayo na value na inassign 1 amp. Pwede nyo nang isubstitute Vs over Is na 1 amp. So Vs over 1 or magiging Vs na lang. So pag nahanap natin yung Vs, yan na agad si Rn. So depende sa atin paano hahanapin ngayon si Vs given the circuit, anong circuit analysis. Eh di ba ano lang naman to, isang loop. Isang loop lang yan. So, pwede na tayong mag-KVL. Try nating mag-KVL. So, KVL at the loop. So, depende kung anong gusto niyo. Sige, pa counterclockwise loop. Yan. So, summation of voltage is equal to 0. So, bale yung dadaloy na current sa buong circuit, si I.O. na din. Si I.O. kasi isang loop lang yan, series. Eh, what do you notice? Diba meron tayong nilagay na test source, 1 amp? Ibig sabihin, ito yung current na dadaloy sa buong circuit, yung 1 amp, kasi siya yung source eh. So, therefore, yung I.O. is also equal to 1 amp. I.O. is 1 amp. Okay? Sige, mag-KVL tayo ngayon. So, simulan natin dito. Di ba hinahanap natin si Vs? So, dahil pa-clockwise tayo, kung saan pumasok na polarity? Sa negative. Right? So, negative Vs. Tapos, para dito sa resistor, plus, minus, plus, minus. So, papasok tayo sa positive, plus, voltage across the 2 ohm, Ohm's law, resistance 2 times the current I.O. Okay. Tapos dito sa CCVS, papasok sa negative polarity. So, minus value 10 I.O. Tapos dito sa 4 ohm, papasok sa positive polarity. So, plus voltage across the 4 ohm, Ohm's law, resistance 4 times the current I.O. And then back to ground na tayo, equal to 0. So, bale negative Vs, combine to, 10I.O. minus 10I.O. plus 4I.O. 2 plus 4, 6 minus 10, negative 4I.O. equal 0. Pero yung I.O. is, di ba, equal to sa 1 amp. So, substitute, negative Vs minus 4 times 1 is 0. So, negative Vs minus 4 na siya. Sige, transpose ko si negative Vs sa kanan. Bali, negative 4 is Vs. So, Vs is negative 4 volts. Yan. So, kapag may Vs na tayo, makukuha na natin si Rn equal to Vs. So, therefore, Rn is negative 4 ohms. Para sila ng value, numerical value. Yan. Next. So, si In naman, hanapin natin. So, for In, copy natin yung original circuit. So, para mahanap si In, i-short natin yung terminal AB, di ba? Paulit-ulit lang. Ito na si In. Yan. So, depende ngayon sa atin paano hahanapin si In. What if mag-mesh analysis na lang ako? Dalawang meshes. Sige, mesh analysis. Assign tayong direction ng current. Let's say, parehong counterclockwise, I1, I2. Okay.
So, notice dito sa mesh 1 na meron kasing current source. So, special case yan ng mesh analysis. Kapag meron kayong current source sa isang mesh, automatic, yung mesh current doon is equal dun sa current source. Pero i-check nyo kung pareho ba ng direction. So, I1 is, so numerical value same 2 amps. Pero check nyo kung positive 2 amps or negative 2 amps. Kapag pareho ng direction, positive. Kapag kasalungat, negative. Diba pataas si 2 amps, tapos inassign kong I1 is counterclockwise, edi pasalungat, diba? So, lalagyan nyo ng negative. Pero kung kapareho, positive. Kapareho ng direction. Yan. So, isa na lang ang hahanapin natin si I2. Sige, mag-KVL na tayo sa mesh 2. Okay, KVL at mesh 2. So, summation of voltage is 0. So, simulan nyo sa mga voltage sources. Ito sa CCVS. So, dahil counterclockwise yung ating current, papasok siya sa negative polarity. So, meron tayong negative 10 IO. Tapos, sa mga voltage across the resistors, kapag U to I2, positive ang gagamitin nyo, add nyo lang yung resistances 2 plus 4, 6. Then times I2. Tapos kapag merong common, okay, kapag meron kayong common sa common resistor sa other mesh, di ba yung 4 ohm, common siya sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, ima-minus nyo yan. Minus the resistance 4 times the I1. Okay? So, everything is already considered. Equate nyo na to 0. Pero, meron na tayong I1. Diba? Yung I1 is negative 2. So, negative 10 IO plus 6 I2 minus 4 times the I1. Pwede nyo nang isubstitute yung negative 2 amps na value. Yan. Etong IO, kailangan ma-represent natin yan in terms of the mesh currents. So, nasan ba si IO? Ito. So, kung mag-KCL tayo, or dito na lang, mag-KCL tayo dito sa node A. KCL at A, summation of current entering equals summation of current leaving. So, itong 2 amp current source palabas, palive. Itong IO papasok. Tapos, itong I2, dahil pa counterclockwise tayo, palabas. Okay, so ano yung mga current entering? Si IO. Equal, so sa leaving, dalawa, si 2 amp, tsaka si I2. 2 plus I2. Ayan, so isubstitute ngayon natin ito. Diba yung IO, kailangan ma-represent in terms of the mesh current I1 and I2. So, equal siya sa 2 plus I2, plug in. So, negative 10 times IO, which is 2 plus I2, plus 6I2, negative 4 times negative 8, pwede nyo nang i-multiply, positive 8. Okay, sige. So, distribute the negative 10. Negative 10 times 2, negative 20. Negative 10 times I2, negative 10 I2, plus 6I2, plus 8 is 0. So, negative 20 plus 8. Negative 12. Negative 10I2 plus 6I2. Negative 4I2. Equals 0. So, transpose si negative 12 sa kanan, negative 4I2 is positive 12 na. Then, divide both sides by negative 4. So, I2 is 12 divided by negative 4, negative 3 amps. Pero, hindi si I2 yung hinahanap, di ba si IN? Notice, by inspection, yung I2 is equal sa IN kasi isang loop lang sila, di ba? Pero magkasalungat sila ng direction. Pag ganito si I2, pag ganito si IN. So therefore, IN is just the negative ng I2.
Diba? So, IN is negative. Nung nakuha nating value ng I2, negative 3 amps. So, positive 3 amps. Yan. So, meron na tayong IN and RN. Kanina, ano yung RN? Negative 4 ohm. So, pwede na nating isulat or i-drawing yung Norton circuit. So, meron na tayong current source, IN. Ang value niya 3 amps. Tapos, nakaparallel yung RN. Ano lang yung RN? Negative 4. Tama, negative 4. Tapos, nandito pa rin yung terminal A, B. Ayan. So, na-solve na natin yung problem. Okay, so naka-solve din tayo ngayon ng ilan? 10. Okay, sige, 10. Sige, tuloy na lang natin. Solve pa tayong more problems next time. Let's have part 3 for the topic Norton's Theorem para mas ma-expose pa kayo sa more problem. So, follow nyo lang ako sa account para manonotify pag may live tayo next time. And subscribe na rin kayo sa ating channel, YouTube channel, Engineered Math. Ililink ko sa description lahat ng mga video tutorials natin for Circuits 1. Pati yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin mula sa pinaka-unang lesson sa Circuits 1 hanggang sa pinaka-last para meron kayong reference video tutorials playlist guide from our YouTube channel, Engineered Math, sa buong subject nyo na Circuits 1 para pwede nyo panoorin or pwede nyo i-advance study or kung may exam kayo, i-marathon nyo, panoorin nyo lang. Okay, so good luck sa mga nagte-take ng Circuits 1. Kayang-kayang nyo yan. Aral lang lagi mabuti. Practice lang mag-solve ng maraming problems. And manood kayo ng video tutorials ko sa YouTube channel natin, Engineered Math. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.